So yun nga no mga kasabong, meron tayong dalawang classification dito ng breeder mga kasabong. So meron ditong breeder business hobby versus breeder gambler na kung tawagin natin is yung bisyo mga kasabong. So yun mga kasabong, nandito na agad ang aking si Stanley Abisilla ba? Taga saan ka? Taga Alaminos. Taga Alaminos nga pala, nakita ko doon sa profile mo. So ayun, sabi ko nga kanina doon sa pinanood nyo na video or sinabi ko nga doon sa episode 10 natin na 3 days ang palugit ko sa kanya. Pero wala pang wala pang 4 na oras nandito ka na kagad. Medyo malayo din yung kanila kaya ano. Ito ang iyong El Gamma Gray yan. Ayun. Ito lang ano masasabi mo sa ating Sabong Pinas YouTube channel yan. Unang-una po, salamat po kay Sir Ruel po. Tsaka po huwag yung intindi ito, Pilipitan dila nito. Na-over mo siya, na-over. Ano masasabi, napakaganda po. Ayan, yun, kaya subscribe Sabong Pinas po. Alokohan yan. So, maraming salamat Congrats sa'yo, congrats Salamat po. So ayun mga kasabong sa mga gustong manalo, hindi lang ngayon to, hindi lang si Stanley ang bibigyan natin ang mapapagbigyan sa ating mga lucky subscriber. Magsubaybay lang kayo mga kasabong dahil hindi lang ngayon ang natatapos ang pagbibigay ng biyaya para sa atin. Dahil ako, nabibigyan ako ng itaas ng biyaya na pinagkakalob sa AG Pichong Game Farm. Hindi ako magsasawang ibahagi yan sa ating lahat. Ulol! Ang kaalaman ay importante sa atin. Kaya, bade, sumubaybay ka ha. Patuloy ka sumubaybay sa Salamat po, salamat. Sa Sabong Pinas YouTube channel. So, dako na tayo sa content natin ngayong araw na to. Congrats pare. Salamat po. Congrats. So, ayun mga kasabong, nandito tayo ngayon sa episode 11 ng ating Sabong Pinas YouTube channel. Palakpakan muna tayo dyan! Tama na, tumigil ka na. At mga kasabong, kino-congrats ko ulit yung kanina nyo pinanood, si Stanley Abisilla. Nanalo siya ng El Gamma Gray. Mga kasabong. So yung mga hindi nanalo, huwag kayong malungkot dahil every episode natin, panalo kayo ngayon sa learnings. Then, mga kasabong, huwag tayong manood para manalo at para abangan kung ano yung pamimigay mga kasabong. Manood tayo para matuto. At Yabang-yabang nito. di ba mga kasabong? So ayun, dadako tayo ngayon sa shout out mga kasabong. Shout out na ulit tayo. Milagro ng langit, Diyos ko. Ayun kasabong, shout out kay Rogel Gol. Ano ba to? Rogel Gol o Rogel Jol Gol? Bahala ka na. Sira talaga ang utak nito. Basta sinashoutout kita, Rogel Gol ha. Ayan. Tsaka kay Lee Francel Natanawan, Alvin Suaverdes, Jerome Roque, Clifford Jolan. At kay, syempre, ang hindi natin pwedeng kalimutan dyan, CAP Agribet KJ's Junk Shop ni Kevin Duty. Yan, dito yan, sa Tanawan. Barangay 7, Tanawan City, Batangas. At syempre, kay Sherwin Trinidad, Yultron Dula, JJ Austria, JNA Game Farm ng San Pablo. Yan, sinashoutout natin yan. Tsaka kay Maestro Game Farm. Yan, kay Maestro Game Farm. At Raymart Magluyan, Jonel Bonita ng Nagoya, Japan. O diba, ang layo na ng inaabot ng ating Sabong Pinas. Alam niya, yabang mo ha. Ayan, John Rodmar Serrano, RGTV, Andario Pablito. Salud sa'yo, kautol. Yan. At ito malupit na siya shoutout ko. Si Inko Bisaya Line Backyard ng Cebu City, aka Kevin Suruyroy. Bakit mo nga ba hinulo ito si Inko Bisaya Line Backyard? Si Kevin Suruyroy na yan. Si Kevin Suruyroy na yan, mahal na mahal tayo niyan mga sabong. Mahal na mahal niya ng AG Pichong Game Farm dahil pinag-edit. Oh, ang gulo na naman, ang gulo magsalita eh. Pinag-edit niya tayo ng ano yung pang tarpaulin. Maganda eh. Nakita niya kasi doon sa gradas ng AG Pichong Game Farm dito. Medyo luma na kaya ginawa niya tayo ng tarpaulin. Ito maganda, for free. Di ba? Sinurprise niya ako mga sabong kaya maraming salamat sa iyo paring Kevin Suruyroy. Teka, pakita natin yung inedit niya. Di ba? Ang ganda oh. Ito mo lang makalamang eh. Parang napakalinis, napakaganda, napaka-aliwalas ng pagkaka-edit mo, pare. Kaya
maraming salamat. Darating ang panahon, babawi ako sa iyo, di ba? Ayun. Maraming salamat sa mga nagpapa-shoutout at sa mga hindi na sa shoutout diyan. Pasensya na kayo, sobrang dami naman kasi. Kaya pero every time tayo mga kasabong, abangan natin yung mga premiere. Tapos doon sa mga nagpe-premiere, naglilista ako ng every 10 eh. So yun mga kasabong, pasensya na sa mga hindi na sa shoutout. Unahan lang tayo mga kasabong. Para fair naman ito mga kasabong. Maraming salamat. So yun, dadako na tayo sa ating content ngayong araw na to. So ayun mga kasabong, ang itatakel natin sa araw na to is dalawang classification ng breeder. Mga kasabong. Pero syempre, bago ko magturo, syempre hindi naman bagay pag magtuturo yung mga ganito na kasando lang eh. Pagayon mo sa akin, sasaktan ko yan. Kaya dapat medyo ang datingan natin to is news anchor dapat ha. Teka lang, magpapalit lang tayo ng ating outfit ha. So, bibilang tayo ng 1, 2, 3, go! Ikot ta! Wow! Diba? Iba ang ganitong datingan! Talagang may sa demonyo ka eh. Dito mo naman medyo para tayong news anchor niya, di ba? So ayun mga kasabong, bagay na yung outfit. Talagang pinaghandaan, di ba? Gusto mo mapunta sa langit, ha? So ayun mga kasabong, dadako tayo ngayon sa dalawang classification ng breeder. O, di ba? Tara ngayon, dun sa aking, may ginawa din akong kumaga sa tara, puntahan na lang natin. So yun mga kasabong, nandito tayo ngayon sa aking visual age. Ano ka nasisira, ulo? Mga kasabong, maulit ko lang nung ako nag-aaral, hindi ako gumagawa nito eh. Hindi talaga ako gumagawa niyan. Bahala kayo dyan. Ngayon, tinan mo. Dahil sa pagmamahal ko sa inyo, ayan. Gumawa ako ng visual age. Teka lang, ayusin natin to. Ayan, meron tayong... Yan ang tinatawag na reflexes! Ayan, mga kasabong magtuturo ko sa inyo kung paano yung sistema na maganda mga kasabong. Eto, seryosong usapan na mga kasabong. Meron tayong dalawang classification dito ng breeder mga kasabong. So, meron ditong breeder business hobby versus breeder gambler na kung tawagin natin is yung bisyo mga kasabong. So, mga kasabong, kalimitan o karamihan talaga mga kasabong, pag pinasok mo tong mundo ng pagmamanok, ng pagsasabong is, nandito ka ngayon, 70% sila, napakadami talaga niya, napakadami. At yung breeder business at syempre libang lang, hobby lang at yun, nandito ang 30% mga kasabong. Including me. Nandito ako ngayon sa 30%. So, kakunti pa lang. At mas marami yung nagbibisyo na ang ginagamit sa pagmamanok is nagiging bisyo na. Diba, mga kasabong? So, ipapakita ko yung malaking kaibahan ng dalawa. Ang unang-una, syempre, expenses natin mga kasabong feeds, vitamins, pagkain ng tao mo. Employee, syempre yung tao mo. Monthly bills, other expenses, mga kasabong, syempre may mga pasulput-sulput na gastos dyan. Hindi ko na rin kailangan ng pera mo. Kung ano-ano mga bibili natin, basta yung mga other expenses natin. Tapos yan, syempre, tutuusin mo. Tapos pagkatuos mo, ito-total mo mga kasabong. Pagka-total mo, saan mo siya kakaltasin? Syempre, nagbi-business ka, sa sales mga kasabong. Teka lang, natatanggal yung aking Hindi kita matutulungan. Suluhin mo yan. Natatanggal yung aking visual age. Wait lang Yan. Ayun mga kasabong, sales. Siyempre, nakakabenta ka. Pagka may sales ka, may kita ka. Diba? Ibabawas mo ngayon sa kita mo. So, ayun, papasok yung hobby. Siyempre, hindi pa pwedeng nagmamano ka lang. Dapat medyo lalaban ka din. Mga kasabong, hindi ka makakabenta pag hindi nila nakikitang nagpapanalo ka or nalabang ka. So mga kasabong, pag lumaban ka, may pusta, may pot money. Saan mo kukunin yung pusta at pot money? Sa sales mo pa din mga kasabong. Yung matitira dun sa expense mo monthly. So yung mga kasabong, di ba? Pag malaki ang sales, malaki ang pusta. Pagka maliit ang sales, syempre adjust din tayo sa pusta. Unlike dito mga kasabong, tingnan natin naman tingnan natin mga kasabong. Meron ka ding feeds, vitamins. Siyempre, yung kanina, food, employee, monthly bills, other expense, ito total mo yan mga kasabong. Pagka-total mo, saan mo ngayon kukunin? Saan mo ngayon imaminus tong mga expenses mo na to, ng total na to? Mga kasabong, sa salary mo. Jesus Mariosip naman. Diba, sa salary mo, lalo-lalo na kapag masyadong, lalo na yung mga OFW mga kasabong. Yung mga OFW at yung mga simple yung mga trabaho, maliit lang yung mga kita. Tapos, meron ka pang gastusin nito sa salary mo mga kasabong.
talo ka na kagad. Masyado ka na makaalipusta, oh. Tingnan mo ha, dyan pa lang talo ka na kagad. Pag lumaban ka, nanalo, isipin mo, wah, panalo ako. Diba? Hindi ka panalo doon kasabong. Talo ka na kagad kasi may monthly expense ka eh. Ang dami mong ginagastos eh. Diba? Tapos, syempre, pupusta ka. Yung pusta mo, syempre, pagka ikaw, bisyo na tinatawag, gambler ka, na breeder ka. Diba? Breeder ka, pero hindi ka syempre nagbi-business dyan. Alam niya, yabang mo, ha? Ayan. So, ang magagalaw dyan yung salary mo. Diba? Talo ka na agad, tapos yung pot money na yun, dadagdag pa. Tapos yung pusta mo, syempre, pupusta ka ng 33, 22K. Ang laki. Hindi ka mag-a-adjust dyan dahil pag natalo ka, magigigil ka, matitilt ka. Ikaw, buenas ka lang kanina, eh. Ha? Ako, super tayo ngayon. Ha? Yun yung kadalasan na nangyayari sa atin, mga kasabong. Ano ang makaka-apekto pa sa dalawang to? Mga kasabong, pag ikaw ay business, hobby, na ikaw ay breeder, ha? Sinasabi ko nga, konti lang tayo. Pag yan, nasunod mo, matututo kang pahalagan ang bawat sentimo na pumapasok sa iyo, mga kasabong. Ha? Matututo ka. Tapos magiging organized ka. Magiging organized ka sa lahat. Sa marketing, ha? Sa marketing, sa pamilya mo. Tapos kumita ka na, masaya ka pa. 'Di ba? Nasunod mo din naman yung bisyo mo eh. Nandiyan din yung bisyo niyan, pero to organized. Ha, 'di ba? Hanga ka na agad. Kapal mo. Di ba? Ito, mga kasabong. Dito naman, ang maapektuhan dito sa breeder, gambler at bisyo, 70%, ang dami nyo. Ilayo mo sa akin, sasaktan ko yan. Ang dami nyo eh. Bawas-bawas din. Dagdag tayo dito. Ang dami nyo. Ang maapektuhan dyan, syempre, family budget. Diyan mo pa rin yung kukunin sa salary mo eh. Family budget. Tapos, yung tuition fee. Yung tuition fee, insurances, yung mga madadami ka pang binabayaran, hindi lang yung mga tuition fee, insurances, siyempre, yung needs for family, yung mga kailangan natin, pag igagala natin ang pamilya natin, hindi natin may gagala kasi natalo tayo! Eh, kung matuwa ako sa'yo sa dos. O, di ba? Mga kasabong, yan! Ayan ang kinagagalit ko eh! Nagbibiro lang naman ako eh. Hindi mga kasabong, tinuturo ko lang yung tamang proseso para syempre hindi naman magalit sa atin yung mga misis natin na hindi porkit nakapagsugal tayo, masaya na rin ang pamilya natin, hindi ganyan mga kasabong. Ito, dapat sundin natin. Dapat pagka nagbi-breed ka, i-business mo, ibenta mo din. Huwag yung puro laban lang. Mga kasabong, dahil hindi lahat tayo big time. Yung bunga nga mo, sumasargo sa tega ko, eh. Mga kasabong, nililinya ko lang yung mga taong, simpleng taong kagaya ko, mga kasabong. Ilinya natin yung lugar bilang ating magsasabong. Kaya nga tayo tinawag na maginoong sabongero eh. Pag maginoong sabongero ka, nandito ka sa 30%. Pero pagka ikaw ay hindi maginoong sabongero, nandito ka sa gambler at bisyo. Dahil pag tinawag na bisyo, lahat ng bagay masama yan. Pag binisyo mo na, lahat. Basta sobra, masama. Dapat banayad lang yung mga kasabong ko. So yung mga kasabong, sana nakatulong ako, di ba? Maganda naman yung explanation eh dito sa magpadami tayo dito. Pero syempre mga kasabong, sa part ko, tinutulungan ko kayo yung mga kagaya ko na magpadami dito. Pero pag ito dumami at ikaw napasama dito sa 30%, buenas ka. Dahil sino mamimili nito? Ito, yung mga nagbibisyo. O di ba? Tama ako, kasabong. So yun mga kasabong, na ipaliwanag ko na sa inyo ang kaibahan ng breeder business na tinatawag nating hobby, tapos breeder, gambler at yung bisyo mga kasabong, yung bisyo. So yun mga kasabong, in-explain ko na sa inyo, sana nakatulong sa inyo ng malaki yung kung paano ko explain yung kaibahan ng dalawa mga kasabong. So yun mga kasabong, magbibigay lang ako ng example mga kasabong na meron akong kilala mga kasabong na meron akong source of income mga kasabong, kaya nakapagtayo ako ng medyo maliit na lokasyon. Pero meron akong kilala mga kasabong, wala siyang source of income, dahil sa galing niya dumiskarte ngayon mga kasabong, meron na siyang farm mga kasabong. Palakpakan natin si BJ Castillo, kabady ko yan, tropa ko yan. Isa yan mga kasabong, siya ay 27 years old lang, nag-start siya magmanok
3 days, Huwag intindihin ito, Pilipitan dila nito eh. 3 years ago, mga kasabong nga. Nag-start siya, meron siyang 5 manok, mga kasabong, 5 manok. Binenta niya yung isa para may papatuka siya sa 4. Binenta niya yung pang-4, may kinita na siya. Binenta niya yung 3 para may patuka siya sa 2. Binenta niya yung 2 para may pangpuhunan ulit siya. Nang lumago. Ngayon mga kasabong, may manukan na siya. May sarili na siyang manukan. Although, syempre, naghahakbang pa din at nangangarap din. Katulad ko mga kasabong na palawakin yung kanyang manukan. Sabay kami, kabady ko yan eh. Kaibigan ko yan, tropa ko yan. Kaya isa yan sa hinahangaan ko dahil napaka matatag niya mga kasabong. Yan ang tinatawag na reflexes. So yun, mga kasabong, dito na natatapos yung ating content ngayong araw na to mga kasabong. Sana nakatulong ako at sana sa 1,000 manunood nito, may 2 madagdag sa 30% mga kasabong. So ayun mga kasabong, maraming salamat sa lahat ng sumusuporta, sumusubaybay at gustong matuto pa dito sa ating YouTube channel. So maraming salamat at kita-kits tayo sa episode 12 ng ating Sabong Pinas!